Ang araling ito ay nakaangkla sa MELC o tinatawag na Most Essential Learning Competencies sa Filipino 9 na may layuning na bibigyang kahulugan ang mga imahe at simbolo sa binasang kwento. Isang maganda at mapagpalayang araw sa inyong lahat. Para sa ating panimula, humingi muna tayo ng gabay sa Poong May Likha. Panginoong Diyos, pinupuri at lubos ka po naming pinasasalamatan sa araw na ito. Maraming salamat po sa mga biyayang patuloy niyong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin at lalo't higit sa aming mga pamilya. Panginoon aming Diyos, kami po'y sumasamo sa iyo na naway kami iyong gabayan sa aming talakayan. Puspusin mo ng karunungan ng isipan ng bawat isa at buksan ng isipan upang ang kaalaman na kanilang matutuhan ay kanilang magamit sa aming pamumuhay. Muli, Panginoon, ang iyong paggabay ang aming itinataas sa iyo. Hinihingi po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Bago tayo tuluyang magsimula sa ating talakayan, tayo munang magkasiyahan. Sa puntong ito ay may nais akong ibahagi sa inyo. Batid kong sa pamamagitan nito ay mas makikilala natin kung anong klaseng tao tayo. Ang gawaing ito ay tatawagin kong Personality Test. Anong klaseng baboy ka? Para sa ating panuto, ang bawat isa ay aking bibigyan ng papel at kinakailangan yung gumuhit ng baboy. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sa pagguhit. Pagkatapos nito ay susuriin natin kung anong klaseng baboy ka. Pagbibigay kahulugan. Kung ang ginuhit na baboy ay nasa tuktok ng papel, ikaw ay isang may hilig na maging positibo at optimistiko. Kung nasa gitna, ikaw ay may hilig maging realista o totoo. Kung nasa baba, ikaw ay may hilig na maging negatibo at maaaring magpakita ng mga kilos na masama. Nakaharap sa kaliwa, ikaw ay may hilig na maniwala sa mga tradisyon at maging magiliw. Nakaharap sa kanan, ikaw ay may hilig maging malikhain at maging aktibo ngunit makakalimutin at walang gaanong koneksyon sa pamilya. Nakaharap, ikaw ay mahilig sa mga direktahang mga usapan. Hindi ka takot at hindi umuiwas sa mga sagutang maaalab. May maraming mga detalye. Ikaw ay may hilig na maging mapanuri, ngunit maaaring magpakita rin ng pag-iingat sa punto na nahihirapan kang magtiwala. May kaunting detalye. Ikaw ay may hilig na maging emosyonal at tumutok sa mas malaking larawan kaysa sa mga detalye. Minsan ay mapusok at hindi pinag-iisipan ang desisyon. Mas mababa sa 4 na paa na nakikita. Maaaring indikasyon na ikaw ay dumadaan sa isang malaking yugto ng pagbabago at dahil dito, maaaring magkaproblema ka sa mga insecurities mo. May 4 na paa na nakikita. May prinsipyo, maaaring ilarawan ng iba bilang matigas ang ulo. Malaki ang tainga. Mas malaki, mas maganda. Nagpapakita kung gaano ka kagaling makinig. Haba ng buntot. Mas mahaba, mas maganda. Nagpapakita kung gaano ka katalino. Tumutugma ba sa iyong sarili ang pagpapakahulugan sa baboy na iyong iginuhit? Kung ganon ay mahusay magkahenyo. Masasabi natin kilala natin ang ating mga sarili. Marami tayong nakikitang mga warning signs maging sa kalsada man o kaya sa loob ng pampubliko at pribadong lugar gaya na lamang ng mga ito. Ano ang kaisipan o sinasagisag ng mga larawan? Ipaliwanag. Mahalaga ba na marunong tayong umunawa sa mga pagpapakahulugan ng mga simbolo at imahe?
Imaichus michus na yan! Para sa ating panuto, basahin ang sumusunod na salita o parirala. Ibigay ang mga salita na kumakatawan o sumisimbolo sa mga salita na nasa kaliwa. Ang mga numero na nasa ibaba ng bawat letra ang magsisilbing gabay upang mabuo ang kaisipan na nasa itaas. Pagtatalakay sa mga kahulugan ng mga imahe at simbolo sa binasang kwento. Napakahusay ng pagkakasulat ng Akdang Niyebeng Itim. Marami tayong napulot na aral sa kwentong ito. Sa pamamagitan ng mga kaganapan ay naging malinaw at makabuluhan ang kwento. Ang mga manunulat ay kalimitan gumagamit ng mga simbolo at imahe upang mas maging marikit ang katha at maging kahika-hikayat ito sa mga mambabasa. Matapos nating mapakinggan at mabasa ang kwento, ano ang pamagat ng akda? Ano ang aral na mapupulot sa kwento? Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, ay alamin muna natin ang kahulugan ng simbolo at imahe. Simbolo ay maaaring tumukoy sa sagisag, isang bagay na nagpepresenta, tumatayo o kaya naman ay nagpapahiwatig ng isang ideya, larawan, paniniwala, aksyon o kaya naman ng isang bagay. Imahe, salita, parirala o pahayag sa mga akda na nag-iiwan ng larawan sa ating isipan at imahen na may naisipakahulugan kaugnay ng mga pangyayari sa buhay o akda. Ano-ano ang mga simbolo at imaheng nakapaloob sa akda? Ibigay ang mga pagpapakahulugan dito. Niyebeng itim. Ito ay sumisimbolo sa kapintasan at dungis ng pagkatao. Maaari itong mailarawan sa mga tao na gumawa ng krimen at nakulong sa kulungan at dahil sa kanyang nagawang kasalanan ay madudungisan na ang kanyang pagkatao at hindi na siya pagkakatiwalaan ng mga tao. Black market. Ito ay sumasagisag sa mga ilegal na kalakalan. Inilalarawan nito ang isang lugar na kung saan dito nagaganap ang ilegal na transaksyon. Crematorium. Ito ay sumisimbolo sa abo. Inilalarawan nito ang isang lugar na kung saan dito sinusunog ang mga labi ng mga namayapa upang gawing abo. Kariton. Ito ay sumasagisag sa pakikipagsapalaran ng isang tao sa mga pagsubok na kinakaharap sa kanyang buhay. Naunawaan niyo ba ang ating talakayan? Mayroon ba kayong nais linawin at mga katanungan? Ngayon ay nakapagbibigay na kayo ng mga pagpapakahulugan sa mga simbolong ginamit sa akda
Upang higit na malaman na kayo ay may naunawaan sa ating talakayan, ay may gawain akong inihanda at tatawagin ko itong Find It to Believe It. Para sa ating panuto, tignan at suriing mabuti ang mga imahe sa larawan. Sabihin kung ano ang inyong unang nakita sa bawat larawan. Ito ang magiging gabay upang malaman kung anong klase kang tao batay sa binigay mong kasagutan. Talas ng matay gamitin, isipay paganahin. Pagpapakahulugan. Kung ang nakitang imahe ay mag-asawang matanda, ikaw ay isang taong malawak ang pananaw sa buhay at isinasantabi ang mga bagay o gawaing walang kabuluhan na nagpapakita ng pagiging natural mong pinuno. Ito rin ay nagpapakita na ikaw ay isang taong mabusisi at matalas ang isip, or strategic thinker. Isang taong nakatuon sa mga layunin o hangarin sa buhay. Nagtataglay ng mga kagalingan sa pagpaplano at nagpapakita ng pagiging mahusay na leader. Kung ang nakita ay isang babae na nakasombrero, lalaking nagigitara at babae sa likod ng nagigitara, ikaw ay mayroong mahusay na atensyon sa detalye. Ipinapakita rin dito na madalas mong pagmasdan ng mga tao sa iyong paligid. Napapansin mo ang mga bagay na hindi ka agad nakikita ng ibang mga tao. Mahusay sa pagpaplano mula simula hanggang dulong detalye. Mas gusto mong alamin ang mga bagay na malalalim kaysa sa mga bagay na mabababaw o hindi ka panipaniwala. Pagpapakahulugan. Dalawang mukhang magkatinginan. Ito ay nangangahulugang inuuna ninyo ang inyong relasyon sa buhay, ngunit may pinagdadaan ng mga panahong walang katiyakan o kasiguraduhan sa ngayon. Ang iyong relasyon ang isa sa malaki mong prioridad sa buhay. May pagdaanan mang mga pagsubok, tandaan na pinakamagandang magagawa ay pag-usapan ito at huwag itago ang lahat na nararamdaman sa puso lang. Kung mapapag-usapan, ang lahat ay magiging maayos. Kung mansanas ang inyong nakita, ito'y nangangahulugang ikaw ay masaya at kontento kung anong meron ka sa iyong buhay. Tinatanggap mo ang mga bagay-bagay kung ano ito, positibo man o negatibo. Masaya ka kung paano mo tingnan ang buhay. Alam mong may maaasahan ka at tutulong sa iyong mga malalapit na tao at susuportahan ka sa kanila sa anumang bagay. Palaging maganda ang iyong mood na naipapasa mo sa iba. Masusubukan ang inyong kooperasyon at kolaborasyon dahil tayo ngayon ay dadako na sa ating pangkatang gawain. Kung ikaw ay nasa paaralan ngayon, maaaring bumuo ng pangkat kasama ang mga kaklase upang gawin ang susunod na gawain. Kung ikaw naman ay nasa inyong bahay, maaari ka namang pumili at mag-anyaya ng ilang miyembro sa inyong pamilya upang mas maging epektibo at maisakatuparan ang gawaing ito. Para sa pangkat isa, sa pamamagitan ng mga simbolo at imahe, gumawa ng isang slaughter na sumasalamin sa impluwensyang Tsino. Para naman sa pangkat dalawa, gumawa ng dula-dulaan na nagpapakita ng mga kaganapang malimit maranasan ng ilan sa atin batay sa akda. Para naman sa pangkat tatlo, bumuo ng graphic organizer na naglalahad ng mga simbolo at imaheng may kaugnayan sa kultura at tradisyon ng mga Pilipino. Narito ang pamantayan sa pagmamarka. Napakahusay ng inyong presentasyon. Talaga namang masusubok ang angking kagalingan at kolaborasyon sa bawat pangkatang gawain na inyong ipinakita sa harap ng klase. Mahusay, makahenyo! Imasify mo kung sino ka. Sa ating buhay, hindi natin maikakaila na malimit nating ihaluntulad ang ating sarili sa ibang mga bagay o di kaya naman ay binibigyan natin ng pagpapakahulugan ang mga ito batay sa ating buhay. Saan mo may ihahaluntulad ang iyong sarili at bakit ito ang sumisimbolo ng iyong buhay o sa iyong pang-araw-araw na buhay? I-podcast mo na yan! Bakit mahalaga ang paggamit ng mga simbolo at imahe sa mga akdang ating binabasa?
Upang subukin ang inyong mga naging kaalaman sa talakayan, may inihanda akong mga katanungan gamit ang Quiz is website at kinakailangan nyo itong sagutan. Makikita ang kawing na ito sa ating description box. Isang panibagong araw na naman makahenyo ang ating nalampasan. Maraming salamat sa inyong panonood at partisipasyon sa ating naging talakayan. Baunin ang nakuhang aral, i-apply sa inyong tahanan at palawakin pa ang inyong kakayahan. Ito muli ang Mac TV version 2.0. Hanggang sa muli, paalam!